Ang dapat sanang summer fun, nauwi sa balibagan. At kaladkaran. Natuloy pa kaya ang kasiyahan? Sa gitna ng isang donut ride ng grupong ito sa dagat nito lamang March 31, bigla na lang may nagwala. Hindi ang alon sa dagat, kundi ang sinasakyan nilang inflatable donut. Ang mga sakay mabilis na tumilapon sa pampang. Habang ang mga nananahimik din turista sa buhangin, tinamaan. The injuries can be serious. It could actually lead to fracture or bali ng buto. Samantala sa parasailing activity namang ito, na magkasitang sina Rovi at Noemi sa Boracay. Imbis na maisawsaw ang kanilang mga paa sa dagat for the thrill, tila buong katawan nila ang nakaladkad sa tubig. Kala namin maganda yung may experience namin. Deep lang na relaxing pero may twist pa. Kaya nagulat ako nung pagka-dip sa amin. Talagang kinaladkad kami. Nagburakay raw ang dalawa kasama ang kanilang pamilya bilang selebrasyon sa wedding anniversary ng mga magulang. Nung 4th day na yon, kami kasi ang pinakahuling flight, 2 o'clock pa. Nag-decide kami na mag-parasailing po muna bago kami mag-fly pa uwi. Nung una, masaya pa ang dalawa. Magpo-post pa nga sana ng puso si Ruby. Nang biglang malaglag ang puso niya sa dagat. Ako yung kinakaladkad talaga na dibdib siya kasi umiikot-ikot lang. Talagang para akong kinakaladkad sa concrete din kasi ito yung tumatama sa akin dibdib tas talbog ako ng talbog. Sabi nung kapatid niya, ayoko na magganun kila kuya. With parasailing injuries, there are 3 types of injuries. Number 1, yung pagka-landing natin, lalo na pag diretso yung tuhod. So it can cause injuries like tapilok ng mga ankles, or it can also twist your knees, which can cause MCL, PCL, or LCL tear. Meron tayong tinatawag na dragging injury, wherein hinahatak tayo ng hangin. It can cause rotator cuff tendon or muscle tears, or it can also lead to dislocation of the shoulder. Nang sumunod daw na sumalang ang kapatid ni Rovi. Ba't sila kuya, punti ka na maglulog? Yung kapatid ko na dinip sila na normal. Tapos sabi niya, ba't kila kuya, hindi naman ganito? Ang eksplanasyon naman daw sa kanila ng operator. Humina daw kasi ang hangin na mag-aangat dapat sa kanila at dahil may kabigatan daw ang timbang ni Rovi, mas napuruan ito sa tubig. Dapat siguro pag ganun, konting ingat na lang din at training muna sa part nila kasi hindi mo masasabi, hindi siya biro. Although nakakatawa, hindi siya birong experience. Pero pag amin ni na Rovi at Noemi nung panahong naroon daw sila sa Boracay, may bagyo. Sa susunod, susubok pa rin naman daw sila magparasailing. Pero titiyakin nilang wala ng bagyo kapag gagawin to. Ayon sa Global Health data, tuwing summer tumataas ang accident rate sa tubig at outdoor activities. Kabilang sa top 10 accidental death ang pagkalunod para sa mga kabataang may edad 5 to 29 years old. Tinataya na sa 20 to 30% naman ang non-fatal injuries gaya ng slip, trip, and fall accidents mula sa recreational activities. Samantala, balikan natin ang insidente sa donut ride. Sa nangyari sa isang beach sa Indonesia, ang mga turistang biktima sakit ng katawan ng tinamo. Agad naman daw silang dinala sa pagamutan at sinagot din ng operator ng water activity ang gastos. Natin ay number 1, bibitaw tayo sa boat. Tapos number 2, kakapit tayo sa katawan. Tapos iyuyuko natin yung ulo to protect our neck, our head, and our internal organs para from mga impacts. Walang masamang magpaka-adventurous ngayong bakasyon. Ingat lang para di masubsob sa trahedya at tuloy-tuloy ang kasiyahan. Dami mong alam, kuya.